Huwag mong dungisan ang sahig na ito ng marumi mong kamay, Talisa. Isang basura ka lang na pinulot ko sa kalsada, kaya matuto kang lumugar dahil kahit kailan, hindi ka magiging bahagi ng pamilyang ito. Ang boses ni Doña Amalia ay parang matalas na kampit na humihiwa sa katahimikan ng mansyon. Sa ilalim ng nagbabagang sikat ng araw sa labas, si Talisa ay nakaluhod sa malamig na sahig na gawa sa mamahaling marmol. Hawak niya ang isang basahan na basa ng pawis at tubig, pilit na binubura ang bawat mantsa na tanging ang matalas na matalang ng donya ang nakakakita. Kumakalam ang kanyang sikmura, 3 araw na siyang nagtitiis sa kakarampot na tinapay at tubig para lamang maipon ang bawat sentimo ng kanyang kakarampot na sahod. Kailangan niyang ipadala ang pera sa Leyte bago maubos ang huling banig ng gamot ng kanyang inang may malalang sakit. Nang marinig niya ang malupit na salita ng donya, bahagyang napatigil ang kanyang kamay. Naramdaman ni Talisa ang pag-akyat ng pait sa kanyang lalamunan. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang sabihing hindi siya basura, na siya ay isang anak na nagmamahal lang, pero nanatili siyang nakayuko. Ang tanging sagot niya ay ang mahigpit na pagkakahawak sa basahan hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buhal sa kamay. Ang bawat patak ng pawis na bumabagsak sa sahig ay tila simbolo ng kanyang unti-unting nauubos na dangal. Sa di kalayuan, sa gilid ng malawak na sala, nakaupo sa kanyang wheelchair ang 7 taong gulang na si Santi. Ang bata, na may mga matang puno ng lungkot, ay nakatingin sa paghihirap ni Talisa. Hindi matiis ni Santi na makita ang kanyang paboritong ate na pinahihirapan gamit ang kanyang maliliit at nanghihinang mga kamay. Sinubukan ng bata na abutin ang isang bimpo sa ibabaw ng mesa. Nais na tulungan si Talisa sa pagpupunas. Ngunit sa kanyang pag-abot, nawalan ng balanse ang kanyang mahinang katawan. Ang katahimikan ng silid ay nabasag ng malakas na pagbagsak ng katawan ni Santi sa sahig. Kasunod ang pagkaladkad ng mabigat na wheelchair na tumama sa gilid ng mesa. Santi. Ang sigaw ni Talisa ay puno ng takot. Binitiwan niya ang basahan at mabilis na gumapang patungo sa bata. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukuha ang maliit na katawan ni Santi mula sa sahig. Ang bata ay umiiyak, hindi dahil sa sakit ng pagbagsak, kundi dahil sa takot na makita ang galit ng kanyang lola. Eksaktong sa sandaling iyon, mabilis na pumasok si Doña Amalia sa sala. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Hindi ang kaligtasan ng kanyang apo ang una niyang tiningnan, kundi ang gulo sa sahig. Nang walang babala, isang malakas na tunog ng palad ang humalik sa pisngi ni Talisa. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng pagkakalingas ng ulo ng dalaga at agad na namula ang kanyang balat. Anong ginawa mo sa apo ko? Ikaw na inutil ka. Pinagkatiwalaan kita, pero papatayin mo pala ang tanging tagapagmana ng mga Oleg. Ang sigaw ni Amalia ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Donya, hindi po. Tinulungan ko lang po siya. Ang pautal-utal na paliwanag ni Talisa habang yakap pa rin ang nanginginig na si Santi. Ngunit tila bingi ang matanda sa katotohanan. Lumapit ang Donya at kinuha ang isang folder mula sa ibabaw ng mesa. Inihagis niya ito sa harap ni Talisa. Pumirma ka rito. Aminin mo na, dahil sa kapabayaan mo, kaya nahulog si Santi. Kung hindi ka pipirma, ngayon din ay tatawag ako ng pulis. Isusumbong kita sa tangkang pagpatay sa bata. At tandaan mo, Talisa, sa oras na makulong ka, titigil ang lahat ng tulong medikal na ipinapadala ko sa nanay mo sa Leyte. Hahayaan ko siyang mamatay na parang aso sa lansangan dahil sa katangahan mo. Naramdaman ni Talisa ang paghinto ng kanyang mundo. Ang bawat salita ng Donya ay tila mga karayom na isa-isang itinusok sa kanyang puso. Ang pagmamahal niya sa kanyang ina, ang tanging dahilan kung bakit siya narito. At ngayon, ang pagmamahal na iyon ang ginagamit na panali sa kanyang leeg. Napatingin siya kay Santi na nakatingin sa kanya ng may pagmakaawa, tila gustong magsalita,
pero takot sa lupit ng lola. Ang paningin ni Talisa ay lumabo dahil sa nagbabadyang luha. Ang panulat na inilapag sa harap niya ay tila isang sandata na papatay sa kanyang kinabukasan. Ngunit ano ang laban ng isang mahirap na taga-probinsya sa makapangyarihang pamilya, Oleg? Dahan-dahang iniabot ni Talisa ang kanyang nanginginig na kamay sa panulat. Sa bawat hagod ng tinta sa papel, tila ibinibenta niya ang kanyang kaluluwa para sa hiram na buhay ng kanyang ina. Ang kanyang puso ay nadurog ng pino, hindi dahil sa sampal, kundi dahil sa kawalang katarungang kailangan niyang lunukin ng buo. Habang nakatayo si Doña Amalia ng may panuyang ngiti, naiwan si Talisa na nakaluhod, yakap ang bata at ang sariling pagkawasak. Ang tanong na paulit-ulit na umuukit sa kanyang isipan ay, hanggang kailan kailangang magbayad ng isang taong wala namang utang? Ang bawat pagpatak ng segundo sa lumang orasan sa kusina ay tila isang mabigat na martilyo na pumupukpok sa pagkatao ni Talisa. Hindi pa sumisikat ang araw, ngunit ang kanyang mga kamay ay babad na sa malamig na tubig at sabon. 20 oras sa isang araw. Iyon ang presyong itinakda ni Doña Amalia para sa buhay ng kanyang ina. Isang malupit na palitan kung saan ang bawat hininga ng kanyang magulang sa Leyte ay binabayaran ni Talisa ng kanyang sariling kalayaan at dignidad. Pumasok si Doña Amalia sa kusina. Suot ang kanyang mamahaling robe na gawa sa seda, habang hawak ang isang listahan ng mga bayarin sa ospital. Iwinagayway niya ang papel sa tapat ng mukha ni Talisa, na tila ba isang latigo na handang manghambalos. Tingnan mo ito, Talisa. 70,000 piso para sa huling operasyon ng nanay mo. Ipinapaalala ko lang sa'yo, kung wala ang perang galing sa akin, matagal nang nakaburol ang magulang mo. Kaya huwag kang magrereklamo kung kailangan mong magtrabaho hanggang sa manginig ang mga tuhod mo. Utang na loob mo sa akin ang bawat segundong idinaragdag sa buhay ng nanay mo. Yumuko si Talisa. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa maruming tubig sa lababo. Opo, Donya. Maraming salamat po sa kabutihan ninyo. Ang tanging naisagot niya, kahit na ang bawat salita ay parang lason na bumabara sa kanyang lalamunan. Alam niya ang laro ng matanda. Ang gawin siyang isang aliping walang boses sa ilalim ng maskara ng pagiging matulungin. Maya-maya pa ay narinig ang tunog ng matutulis na takong napapalapit. Si Leticia, ang babaeng nakatakdang pakasalan ni Oleg, ay pumasok na tila isang reyna na nadidiri sa kanyang paligid. Amoy na amoy ang kanyang mamahaling pabango na humahalo sa amoy ng nilulutong almusal ni Talisa. My God, Amalia! Bakit ba hinahayaan mong magsuot ng ganyang basahan ang katulong na ito? Nakakadiri. Para siyang basang sako na naglalakad sa loob ng mansyon. May ritang sabi ni Leticia habang tinitingnan ang luma at kupas na duster ni Talisa na may ilang tahi-tahi na sa balikat. Tumawa ng bahagya si Amalia. Hayaan mo siya, Leticia. Bagay lang sa kanya ang ganyang hitsura para hindi niya makalimutan kung nasaan ang lugar niya. Nang maihain na ang masaganang almusal para sa mga amo, si Talisa ay tumungo sa pinakamadilim na sulok ng kusina. Doon, sa ibabaw ng isang maliit na bangko, nakapatong ang kanyang pagkain, mga tira-tirang kanin at ang gilid ng sunog na bacon na hindi kinain ni Leticia. Habang kumakain, napansin niya ang isang piraso ng malambot na tinapay na hindi nagalaw sa lamesa. Mabilis niya itong kinuha at ibinalot sa isang malinis na tissue, saka maingat na isinilid sa kanyang bulsa. Iyon ay para kay Santi. Alam niyang mamaya ay magugutom ang bata at ayaw niyang makita itong umiiyak habang tinitiis ang higpit ng disiplina ng kanyang lola. Sa gitna ng kanyang pagpapahinga, kinuha ni Talisa ang kanyang lumang cellphone. Kailangan niyang tumawag sa Leyte. Sa sandaling sumagot ang kanyang ina, ang pagod at sakit sa kanyang mukha ay biglang napalitan ng isang pilit, ngunit masayang ngiti, maayang ngiti. Ma, kumusta po kayo riyan? Opo, maayos po ako rito.
Sobrang babait po ng mga amo ko rito sa Manila. Pinapakain po nila ako ng mabuti at lagi po akong pinagpapahinga. Huwag po kayong mag-alala sa akin. Ubusin niyo lang po ang mga gamot niyo riyan ha. Mahal na mahal ko kayo. Nang maibaba ang tawag, doon lamang bumagsak ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan. Ang bawat kasinungalingan ay parang saksak sa kanyang dibdib, ngunit kailangan niyang maging matatag. Sa gitna ng kanyang pag-iyak, narinig niya ang boses ni Leticia sa kabilang silid. May kausap ito sa telepono at tila masinsinan ang kanilang usapan. Siguraduhin mong hindi makikita sa records ang paglipat ng pondo. Kailangan nating ayusin ang accounts bago pa bumalik si Oleg. Hindi pwedeng malaman ni Amalia na may ibang pinupuntahan ang pera ng kumpanya. Napatigil si Talisa. Anong kumpanya? Anong pondo? Ngunit bago pa niya lalong mapakinggan ang usapan, ang katahimikan ng mansyon ay nabasag ng isang malakas at matinding tunog ng pag-vibrate ng isang cellphone sa ibabaw ng pangunahing mesa sa sala. Ang mukha ni Doña Amalia ay biglang namutla habang binabasa ang mensahe. Maganda kayo. Si Oleg, pabalik na siya. Ngayon din. Maaga siyang darating mula sa biyahe niya. Sigaw ni Amalia na tila ba isang hudyat ng gyera. Ang kaba sa dibdib ni Talisa ay lalong tumindi. Ang pagbabalik ng lalaking tinitingala ng lahat, ngunit ang tanging nakikita sa kanya ay isang pagkakamali. Ang pagbabalik ni Oleg ang hudyat ng mas matinding unos sa buhay ni Talisa ni Tatangi. Ang gabi sa loob ng mansyon ng mga Oleg ay tila isang malalim na hukay na puno ng mga lihim at hindi masabing sakit. Sa kabila ng karangyaan ng mga pader na gawa sa mamahaling kahoy, isang pigil na hikbi ang gumapang sa tahimik na pasilyo, dumaan sa ilalim ng mga pinto at humantong sa pandinig ni Talisa. Ang tunog na yon ay hindi nagmula sa hangin, kundi sa isang pusong pilit na binabasag ng kalupitan. Dahan-dahang bumangon si Talisa mula sa kanyang manipis na sapin sa sahig ng kusina. Kahit pagod na ang kanyang katawan mula sa maghapong pagtatrabaho, hindi niya kayang baliwalain ang yak ni Santi. Maingat siyang naglakad, tinitiyak na ang bawat hakbang niya sa makinis na sahig ay hindi lilikha ng anumang ingay na gigising sa mga amo. Ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na nagbabantay sa bawat galaw niya. Nang marating niya ang silid ni Santi, bahagyang nakabukas ang pinto. Mula sa maliit na siwang, nakita niya ang bata na nakabaluktot sa gitna ng malawak na kama. Yakap ang kanyang sariling mga binti habang nanginginig sa iyak. Ang mga binti ni Santi, na tila mga tuyong sanga dahil sa kawalan ng lakas, ay madalas na sinusuumpong ng matinding ngalay at sakit sa gabi. Ate. Ate Talisa. Ang mahinang tawag ni Santi. Ang boses ay halos isang bulong na lamang dahil sa pagod. Mabilis na pumasok si Talisa at agad na lumapit sa bata. Nandito na si Ate Santi. Tahan na baby. Ang malambing na sagot ni Talisa habang hinahaplos ang pawisang noo ng bata. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na bote ng langis ng niyog na hiningi niya kay Mang Carding. Ang amoy ng langis ay agad na humalo sa malamig na hangin ng silid, nagdadala ng kaunting ginhawa. Maingat na itinaas ni Talisa ang kumot at sinimulang hilutin ang mga binti ng bata. Ang bawat haplos niya ay puno ng pag-iingat. Tila ba humahawak siya ng isang mamahaling porselana na anumang oras ay maaaring mabasag. Habang ginagawa ito, sinimulan niyang ikwento ang tungkol kay Lapu-Lapu at ang mga bayani ng dagat sa Leyte. Alam mo ba, Santi, ikaw ay isang maliit na mandirigma. Gaya ni Lapu-Lapu, hindi ka dapat sumuko. Darating ang araw, ang mga binting ito ay magiging kasing lakas ng mga alon sa dagat. Ang bulong ni Talisa, ang kanyang boses ay tila isang uyayi na unti-unting nagpapatigil sa pag-iyak ng bata. Isang maliit na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Santi bago ito dahan-dahang nakapikit
panatag sa piling ng tanging taong nagpapadama sa kanya ng tunay na pagmamahal. Ngunit ang kapayapaang iyon ay biglang nanganib nang makarinig si Talisa ng mabibigat na yabag ng mga paa mula sa labas. Ang tunog ng mga takong na tumatama sa sahig ay mabilis na papalapit. Alam ni Talisa ang tunog na yon. Kay Leticia. Mabilis na gumapang si Talisa patungo sa ilalim ng malawak na kama. Ang kanyang hininga ay pinigil niya hanggang sa sumakit ang kanyang dibdib. Narinig niya ang pagpihit ng doorknob at ang pagpasok ng isang tao sa silid. Bakit hindi pa natutulog ang batang ito? Ang naiiritang boses ni Leticia ay umalingaw-ngaw. Narinig ni Talisa ang pagbukas ng isang drawer at ang kalansing ng mga gamit sa loob nito. Pagkaraan ng ilang sandali, narinig niya ang marahas na paghila sa kumot ni Santi at ang tila sa pilitang pagpapakain ng kung ano sa bata. Nang makaalis si Leticia at tuluyan nang tumahimik ang paligid, dahan-dahang lumabas si Talisa mula sa kanyang pinagtataguan. Nanginginig ang kanyang buong katawan sa takot at galit. Nang sulyapan niya ang basurahan sa gilid ng mesa, may napansin siyang isang maliit na bote na kulay kape. Pinulot niya ito at binasa ang etiketa sa ilalim ng anino ng buwan na tumatagos sa bintana. Ang kanyang mga mata ay nanlaki nang mapagtanto ang katotohanan. Hindi ito gamot para sa paglakas ng binti. Ito ay isang matapang na uri ng sedative, pampatulog na para lamang sa mga matatanda. Ipinapakain ito ni Leticia kay Santi gabi-gabi para lamang hindi ito maging abala sa kanila. Ang bawat hibla ng pagkatao ni Talisa ay nanginginig sa puot. Ngayon ay malinaw na sa kanya. Ang mansyong ito ay hindi lamang isang bilangguan para sa kanya, kundi isang unti-unting libingan para sa isang inosenteng bata. Paano niya ililigtas si Santi kung siya mismo ay nakakadena sa utang na loob? Mabuti at nakabalik ka na, Oleg. Kung alam mo lang ang hirap namin sa bagong katulong na ito habang wala ka. Isang sakit sa ulo na wala nang ginawa, kundi ang magpabaya. Ang mga salitang yon ni Doña Amalia ang bumungad sa pagpasok ni Oleg sa malawak na pintuan ng mansyon. Ang tunog ng marahas na pagbukas ng malaking pinto ay tila isang babala na ang kapayapaang pinilit itayo ni Talisa. Sa loob ng ilang araw ay guguho na. Si Oleg ay pumasok na tila isang bagyo, matikas, nakasuot ng mamahaling Amerikana at may dalang awtoridad na nagpapatahimik sa lahat. Ngunit ang kanyang mga mata ay pagod at ang kanyang mukha ay kasing tigas ng bato. Sa gilid ng hagdan, nakatayo si Talisa habang bitbit ang isang mabigat na tray ng mga kagamitan sa paglilinis. Ang kanyang mga balikat ay tila bumabagsak sa bigat, hindi lamang ng tray, kundi ng puyat mula sa pagbabantay kay Santi kagabi. Ang kanyang buhok ay medyo gulo-gulo at ang kanyang uniforme ay may mantsa ng langis ng niyog na ginamit niya sa bata. Sa paningin ng isang estranghero, siya ay mukhang pagod na manggagawa. Ngunit sa paningin ni Oleg na nilason na ng kanyang ina, si Talisa ay mukhang isang taong walang pakialam sa kanyang tungkulin. Oleg, darling, you're finally home. Mabilis na lumapit si Leticia at yumakap sa braso ng lalaki. Ang kanyang boses ay puno ng tamis na tila ba nakakalunod. Sobrang nag-alala kami sa'yo. At si Santi, my God, kung alam mo lang ang nangyari. Muntik na siyang mapahamak dahil sa katulong na yan. Napalingon si Oleg kay Talisa. Ang kanyang titig ay kasing lamig ng yelo sa Disyembre. Wala siyang nakitang pagmamahal o pasasalamat, kundi purong pag-aalinlangan at pandidiri. Sa bawat segundong dumadaan, nararamdaman ni Talisa ang unti-unting paghina ng kanyang mga tuhod. Nais niyang magpaliwanag. Nais niyang sabihin na siya ang nag-iisang nagbabantay kay Santi habang ang lahat ay natutulog. Ngunit ang kanyang lalamunan ay tila tinapalan ng makapal na semento. Nang dumaan si Oleg sa tapat ni Talisa, isang maliit na bagay ang nalaglag mula sa bulsa ng dalaga. Isang lumang kape na Keptok. Ang tanging alaala niya mula sa Leyte.
Nang dambahin ito ng sapatos ni Oleg, narinig ang mahinang tunog ng pagkabali ng plastik. Hindi man lang tumingin ang lalaki. Sa halip ay itinulak niya ito sa gilid. Gamit ang dulo ng kanyang sapatos, tila ba isa itong piraso ng dumi na humaharang sa kanyang daraanan. Ang puso ni Talisa ay tila piniga. Ang maliit na keptok na yon ay sumisimbolo sa kanyang huling koneksyon sa kanyang sarili. At ngayon ay nasa gilid na ito, wasak at hindi pinapansin, gaya ng kanyang pagkatao sa bahay na ito. Papa! Papa! Ang mahinang tinig ni Santi mula sa itaas ng hagdan ay nagpatigil sa lahat. Ang bata ay nakasandal sa riles. Pilit na inaabot ang kanyang ama. Ngunit bago pa makahakbang si Oleg patungo sa anak, mabilis na humarang si Doña Amalia. Huwag muna ngayon, Oleg. Kailangan mong magpahinga. Hayaan mo na muna ang katulong na yan ang mag-asikaso sa kanya, kung kaya niya. Tumingin muli si Oleg kay Talisa. Ngunit sa pagkakataong ito, ang galit ay lalong naging malinaw. Ang imahe ni Talisa na mukhang hindi maayos at ang mga akusasyon ng kanyang ina ay sapat na para sa kanya. Hindi niya nakita ang pagmamahal sa mga mata ng dalaga. Ang nakita lang niya ay ang isang babaeng pinagkakatiwalaan nila, ngunit tila pinapabayaan ng kanyang kaisa-isang anak. Narinig ko ang lahat ng nangyari habang wala ako, Talisa. Ang boses ni Oleg ay malalim at nakakapanginig. Inasahan kong mas magiging maayos ang pamamalakad dito, pero mukhang tama ang sinabi ni Mama. Masyado kang naging kampante. Yumuko si Talisa. Ang kanyang mga luha ay nagbabadyang pumatak sa tray na hawak niya. Ang bawat salita ni Oleg ay parang isang sampal na mas masakit pa kaysa sa sampal ni Doña Amalia. Ang kawalan ng tiwala ng lalaking ito, ang ama ng batang pinoprotektahan niya, ay ang pinakamasakit na bahagi ng kanyang pagdurusa. Mula sa sandaling ito, pagpapatuloy ni Oleg, ang bawat salita ay itinatanim sa isipan ni Talisa. Ayaw ko nang makita kang lumalapit sa anak ko nang walang kasamang ibang tao. Hindi ko hahayaang mapahamak si Santi dahil sa kapabayaan mo. Intindido? Ang katahimikan sa sala ay naging kasing bigat ng isang libingan. Ang tanging maririnig ay ang mabilis na tibok ng puso ni Talisa na tila sumasabay sa paghampas ng kanyang mga pangarap sa malupit na katotohanan. Tumalikod si Oleg nang hindi man lang naghihintay ng kanyang sagot. Naiwang nakatayo si Talisa sa gitna ng marangyang silid, mag-isa at wasak. Napatingin siya sa nabaling keptok sa sahig. Ang tanong na bumabagabag sa kanyang diwa. Paano mo ipaglalaban ang katotohanan kung ang taong dapat mong maging kakampi ay ang siya ring hukom na humahatol sa iyo ng walang katarungan? Ang bawat hikbi ni Talisa ay tila nalulunod sa madilim at malamig na ihip ng hangin sa likod ng mansyon. Doon, sa ilalim ng malawak na mga sanga ng puno ng kaimito, pilit niyang tinitahi ang mga piraso ng kanyang nadurog na puso. Hawak niya ang kaniyang nabaling keptok, ang plastik na sumisimbolo sa huling hibla ng kanyang pagkatao na ngayoy tila basura na ring itinapon sa gilid. Basura? Ang salitang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, isang hatol na tila itinakda na ng tadhana para sa kanya. Ang katahimikan ng gabi ay nabasag hindi ng ingay, kundi ng malambot na kaluskos ng mga tuyong dahon sa lupa. Isang anino ang dahan-dahang lumapit sa kanya. Si Mang Carding, ang matandang hardinero na tila bahagi na ng mga halaman sa mansyon dahil sa kanyang pagiging tahimik, ay tumayo sa kanyang tabi. Hindi ito nagsalita agad. Sa halip, inabot nito ang isang hinog na kaimito na bagong pitas mula sa puno. Kainin mo ito, iha. Minsan, ang tamis ng bunga ang tanging nakakapagpawi sa pait ng buhay. Ang boses ni Mang Carding ay parang gasgas na plaka. Luma pero puno ng katotohanan. Tinanggap ni Talisa ang prutas. Ang malagkit na katas nito ay humalo sa kanyang mga luha habang sinusubukang kumain. Sa bawat kagat, naramdaman niya ang bahagyang paghupa ng paninikip ng kanyang dibdib. Bakit po ba ganito sila, Mang Carding?
Wala naman po akong ginagawang masama. Minamahal ko lang naman po si Santi. Ang pabulong na tanong ni Talisa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod. Tumingin ang matanda sa malayo, sa direksyon ng bintana ng silid ni Oleg na maliwanag pa rin. Huwag mong isiping ikaw ang may mali, Talisa. Hindi ikaw ang unang biktima ng mga pader na ito. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano nila unti-unting pinatay ang liwanag sa mga mata ni Ma'am Elena, ang ina ni Santi. Napatigil si Talisa sa pagnguya. Ang pangalan ni Elena ay tila isang bawal na salita sa loob ng mansyon. Ano pong ibig ninyong sabihin? Sabi ni Doña Amalia, namatay siya sa aksidente pagkapanganak kay Santi. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labi ng matanda. Iyon ang bersyon na gusto nilang paniwalaan ng mundo. Pero ang totoo, si Elena ay parang ikaw. Puno ng pag-ibig, pero iginapos ng panlalait ni Amalia. Ang aksidenteng sinasabi nila ay bunga ng isang pusong hindi na nakayanan ang bigat ng pang-aapi. At ngayon, nakikita ko ang parehong anino sa iyo. Mula sa kanyang lumang bulsa, kinuha ni Mang Carding ang isang kupas na sobre na may mantsa ng lupa at panahon. Inabot niya ito kay Talisa nang may nanginginig na kamay. Itago mo ito. Iyan ang huling sulat na hindi na ipaabot ni Elena kay Oleg dahil hinarang ni Amalia. Diyan mo malalaman na ang kadiliman sa pamilyang ito ay may mas malalim na ugat. Naramdaman ni Talisa ang biglaang paglamig ng kanyang mga daliri habang hinahawakan ang sobre. Hindi na lamang ito tungkol sa kanyang sahod o sa gamot ng kanyang ina. Ito ay tungkol sa isang katarungang matagal nang ibinaon sa limot. Ngayon ay alam na niya, hindi lang siya nag-iisa sa laban na ito. Ang kanyang pagdurusa ay karugtong ng isang mahabang kadena ng kasinungalingan. Ngunit sa gitna ng kanilang lihim na pag-uusap, isang matalas na sinag ng ilaw mula sa flashlight ang tumama sa kanilang direksyon. Mula sa balkonahe ng ikalawang palapag, nakatayo si Leticia. Ang kanyang silweta ay tila isang itim na anghel na nagmamasid sa dilim. Hindi man makita ni Talisa ang mukha nito, ramdam niya ang talim ng paningin ng babae. Sino ang kausap mo riyan, Talisa? Hindi ba't bawal ang makipagtsismisan sa oras ng trabaho? Ang boses ni Leticia ay parang hagupit ng latigo na bumasag sa katahimikan ng hardin. Mabilis na isinilid ni Talisa ang sobre sa loob ng kanyang uniforme. Ang kanyang puso ay tila gustong tumalon sa kaba. Alam niyang sa sandaling iyon, ang kanyang pananatili sa mansyon ay hindi na lamang isang pagtitiis. Ito ay naging isang mapanganib na pakikipagsapalaran para sa katotohanan. Anong karapatan mong pakainin ng basura ang anak ko? Gusto mo ba siyang lasunin para makuha ang tiwala ni Oleg? Isang hamak na katulong ka lang, Talisa. Huwag mong kalilimutan yan. Ang matatalim na salita ni Leticia ay parang mga latigo na humahampas sa likod ni Talisa sa gitna ng madilim na kusina. Sa kabila ng matinding puyat at pagod, si Talisa ay gising na bago pa man tumilaok ang mga manok. Ang kanyang maliit na kalan ay may nakapatong na maliit na kaldero, kung saan ang bango ng luya at malagkit na kanin ay unti-unting kumakalat sa hangin. Ito ang arroz caldo na inihanda niya para kay Santi, ang batang kasalukuyang nanginginig sa lagnat dahil sa epekto ng mga pampatulog na ipinapakain ni Leticia. Ginamit ni Talisa ang huling barya sa kanyang bulsa para pambili ng kaunting manok kay Mang Carding. Umaasang ang init ng sabaw ay magbibigay ng lakas sa nangihinang katawan ng bata. Nang iangat ni Talisa ang mangkok ng mainit na tiyaw, naramdaman niya ang bahagyang panginginig ng kanyang mga kamay. Ngunit bago pa man siya makahakbang patungo sa hagdan, hinarang siya ni Leticia. Ang mukha ng babae ay puno ng pandidiri habang nakatingin sa simpleng pagkain na hawak ni Talisa. Leticia, maawa po kayo kay Santi. Mataas po ang lagnat niya at kailangan niyang kumain para lumakas. Ang pakiusap ni Talisa, ang kanyang boses ay nanginginig sa pagod at pag-aalala. Ngunit sa halip na awa,
Isang mapanuyang ganmanyang ngiti ang sumilay sa labi ni Leticia. Sa isang mabilis na galaw, hinampas ni Leticia ang kamay ni Talisa. Ang tunog ng pagbasag ng porselana sa sahig ay tila isang pagsabog sa gitna ng katahimikan. Ang kumukulong arroz caldo ay tumalsik sa maputing balat ng kamay ni Talisa. Nagdudulot ng isang hapdi na tila ba sinusunog ang kanyang laman. Ang bawat patak ng mainit na sabaw ay naging sanhi ng mabilis na pamumula at paglobo ng kanyang balat. Ngunit hindi naglabas ng kahit anong tinig si Talisa. Ang kanyang iniisip ay hindi ang sakit ng kanyang paso, kundi ang nasayang na pagkain na dapat sana ay magpapasaya kay Santi. Aray! Oleg! Tulong! Ang biglaang sigaw ni Leticia na nagpabigla kay Talisa. Ang babae ay biglang napaupo sa sahig, pilit na ginugulo ang kanyang sariling buhok at nagpapanggap na siya ang biktima. Eksaktong sa sandaling iyon, bumukas ang pinto ng kusina at pumasok si Oleg. Ang kanyang mukha ay puno ng kalituhan na agad napalitan ng galit nang makita ang basag na mangkok at ang kanyang kasintahan na tila takot na takot sa sahig. Napatingin siya kay Talisa na nakatayo pa rin habang ang kamay nito ay nanginginig at basang-basa ng mainit na tiyaw. Oleg, darling, sinubukan ko lang siyang pigilan. Pinipilit niyang pakainin si Santi ng kung ano-ano. At nang sulsulan ko siya, bigla niya akong tinulak at itinapon ang mainit na pagkain sa akin. Ang humihikbing pagsusumbong ni Leticia habang nakakapit sa binti ni Oleg. Tumingin si Oleg kay Talisa. Ang kanyang mga mata ay parang dalawang talim na handang pumatay. Wala ka na ngang ginawang tama sa bahay na ito. Pati ba naman si Leticia at ang anak ko ay sasaktan mo? Akala ko ba ay nagmamalasakit ka kay Santi? Pero isa ka lang palang mapagpanggap. Naramdaman ni Talisa ang pagkirot ng kanyang puso. Mas matindi pa sa hapdi ng kanyang sunog na balat. Ang bawat salita ni Oleg ay tila semento na nagbabaon sa kanya sa kailaliman ng kawalang katarungan. Nais niyang ipakita ang kanyang nasunog na kamay, nais niyang isigaw ang katotohanan, ngunit ang kanyang lalamunan ay tila barado ng mga luhang hindi na makalabas. Ang tanging nagawa niya ay ang yumuko, habang ang kanyang mga kamay ay unti-unting namamanhid sa sakit. Mula ngayon, hinding-hindi ka na makakaapak sa silid ni Santi. Hindi ko nahahayaang mapalapit ang isang halimaw na gaya mo sa aking anak. Ang huling hatol ni Oleg na parang isang malamig na hangin na pumatay sa huling liwanag sa loob ng puso ni Talisa. Naiwang nakatayo si Talisa sa gitna ng kalat, habang ang bango ng arroz caldo ay unti-unting napapalitan ng amoy ng nasunog na laman at pangarap. Ang tanong na paulit-ulit na humahampas sa kanyang diwa, hanggang kailan kailangang manalo ng kasinungalingan laban sa isang pusong ang tanging hangad ay magmahal. Tapos na ang lahat, Santi. Hindi na kaya ni ate na protektahan ka mula sa lupit ng mundong ito. Ang boses ni Talisa ay halos hindi na marinig dahil sa lakas ng bugso ng ulan sa labas ng mansyon. Sa loob ng kanyang maliit na silid sa tabi ng labahan, mabilis niyang isinisilid ang kanyang iilang pirasong damit sa isang lumang plastik na bag. Ang kanyang kanang kamay na namumula pa rin at may mga paltos mula sa mainit na arroz caldo ay nanginginig sa bawat galaw. Ang hapdi ng kanyang balat ay wala pa sa kalahati ng hapdi ng kanyang kalooban. Pinapalayas na siya, hindi ng donya, kundi ng mismong lalaking akala niya ay magiging katarungan para sa batang mahal niya. Habang hinihila ni Talisa ang kanyang mabigat na bag patungo sa pinto sa likod, ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bubong ay tila sumasabay sa mabibigat na pintig ng kanyang puso. Sa bawat hakbang papalayo, tila may isang bahagi ng kanyang kaluluwa ang naiiwan sa silid ni Santi. Sa itaas na palapag, sa gitna ng kadiliman ng kanyang silid, nagising si Santi. Ang bata ay nakaramdam ng isang kakaibang lamig. Hindi lamig mula sa aircon, kundi ang lamig ng isang bahay na nawalan ng kaisa-isang init.
Narinig niya ang mahinang tunog ng pagsasara ng pinto sa ibaba. Alam niya, ramdam ng kanyang munting puso na ang kanyang ate Talisa ay tuluyan ng aalis. Ate Talisa, huwag, ang pabulong na pagsamo ng bata. Sa isang pagkakataong hindi maipaliwanag ng medisina, kundi ng purong pagmamahal, itinuon ni Santi ang kanyang mga kamay sa gilid ng kanyang kama. Ang kanyang mga binti na sa loob ng maraming taon ay tila mga walang buhay na pabigat, ay biglang nakaramdam ng isang matinding kuryente ng determinasyon. Sa ilalim ng malabong liwanag ng nightlight, nakita ang panginginig ng kanyang mga kalamnan. Ang kanyang mga daliri sa paa ay pilit na kumakapit sa malambot na carpet. Sa kabilang bahagi ng pasilyo, nakatayo si Oleg habang hawak ang isang baso ng alak, nakatingin sa ulan sa labas ng bintana. Ang kanyang konsensya ay tila isang bagyong hindi humuhupa. Ngunit napatigil siya nang makarinig ng isang kakaibang kaluskos mula sa silid ng kanyang anak. Nang dahan-dahan niyang buksan ang pinto, ang basong hawak niya ay muntik nang malaglag sa sahig. Si Santi, ang kanyang anak na kailanman ay hindi tumayo ng walang tulong, ay kasalukuyang nakatayo sa gitna ng silid. Ang bata ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay basang-basa ng pawis at luha, habang ang bawat hakbang ay tila isang pakikipaglaban sa kamatayan. "Santi, anong ginagawa mo?" Ang sigaw ni Oleg na puno ng kaba at pagkamangha. Hindi tumingin ang bata sa kanyang ama. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa pinto. Kailangan kong habulin si ate. Ang hirap na sambit ni Santi bago muling humakbang. Isang hakbang, 2, 3. Ang bawat pagtapak ng kanyang maliit na paa sa sahig ay tila isang milagrong nagaganap sa harap ng mga mata ni Oleg. Sa ilalim ng malakas na ulan sa tapat ng gate, si Talisa ay tumigil nang marinig ang pagbukas ng pangunahing pinto ng mansyon. Lumingon siya at doon, sa ilalim ng liwanag ng porch, nakita niya si Oleg na karga ang isang umiiyak na Santi. Mabilis na lumapit ang lalaki sa kanya. Binaliwala ang ulan na bumabasa sa kanyang mamahaling damit. "Ate Talisa, huwag kang aalis!" Ang sigaw ni Santi habang pilit na inaabot ang dalaga. Mula sa kanyang maliit na kamao, inilabas ng bata ang isang luma at medyo gusot na nhanhuanyua. Ang nyanhua na naging sanhi ng lahat ng gulo sa unang araw. "Para sa'yo ito. Please, stay." Nabitawan ni Talisa ang kanyang bag sa putikan. Ang kanyang mga luha ay humalo sa tubig ulan habang tinatanggap ang munting alay ng bata. Napatingin siya kay Oleg. At sa pagkakataong ito, wala na siyang nakitang yelo sa mga mata ng lalaki. Ang nakita niya ay ang isang amang tuluyan nang gumuho ang kuta ng pag-aalinlangan. "I saw him walk, Talisa." Ang boses ni Oleg ay nanginginig, halos malunod sa ingay ng ulan. "He walked because of you." Hinawakan ni Oleg ang braso ni Talisa. Isang hawak na puno ng pagsusumamo at hindi masabing hiling ng tawad. Ngunit sa likod nila, sa loob ng madilim na pasilyo ng mansyon, nakatayo ang anino ni Doña Amalia. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang pinapanood ang tagpong iyon. Alam ni Talisa, ang milagrong ito ay simula pa lamang ng isang mas madugong labanan para sa kanilang kaligtasan. Hindi lahat ng sugat ay nakikita, Oleg. Minsan, ang pinakamalalim na hiwa ay nasa loob ng bote ng gamot na ipinapainom natin sa mga taong walang kalaban-laban. Ang mga salitang yon ni Talisa ay tila isang malamig na haplos sa gitna ng mainit na tensyon sa loob ng silid ni Santi. Hawak ni Talisa ang maliit na bote ng sedative na kulay kape, ang ebidensyang maaari niyan ikasira ng relasyon ni na Oleg at Leticia. Ibinigay niya ito sa lalaki nang may nanginginig na kamay, habang ang kanyang sariling balat ay may bakas pa rin ng pasong natamo mula sa mainit na tiyaw. Ang bawat sentimetro ng kanyang katawan ay pagod, ngunit ang kanyang mga mata
ay nag-aapoy sa determinasyon na protektahan ng bata. Tinanggap ni Oleg ang bote. Ang kanyang mga daliri ay bahagyang dumapos sa nasunog na balat ni Talisa. Isang mabilis na kuryente ng pagsisisi ang dumaan sa kanyang sistema. Tiningnan niya ang bote, saka tumingin sa kanyang anak na mahimbing na natutulog, malayo sa ingay at gulo ng mundo. Ipapatingin ko ito sa laboratorio ng kumpanya. Kung totoo ang sinasabi mo, Talisa, hindi ko mapapatawad ang sarili ko. Ang pabulong na sagot ni Oleg. Ang kanyang boses ay puno ng bigat na tila bapasan niya ang buong mansyon. Kinabukasan, ang hapagkainan ay tila isang entablado ng malupit na dula. Nakaupo si Doña Amalia sa kabisera. Habang si Leticia ay abala sa pag-aayos ng kanyang mamahaling alahas, tila walang anuman ang nangyari kagabi. Ang katahimikan ay nababasag lamang ng tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mamahaling porselana, isang ritual ng pagkukunwari na nakasanayan na ng pamilyang ito. Oleg, darling, bakit tila malalim ang iniisip mo? Hindi mo man lang ginalawang steak mo? Ang malambing na tanong ni Leticia. Ngunit ang kanyang mga mata ay mabilis na sumusulyap kay Talisa na nakatayo sa gilid, handang maglingkod. Marami lang akong inaasikaso sa kumpanya, Leticia. May mga dokumentong nawawala at may mga transaksyong hindi tugma. Ang malamig na sagot ni Oleg. Napansin niya ang bahagyang pagtigil ng kamay ni Leticia sa paghawak ng baso. Ang panginginig ng mga daliri ng babae ay hindi nakatakas sa mapanuring tingin ng lalaki. Sa kabilang dako, ramdam ni Doña Amalia ang pagbabago ng hangin. Alam niyang unti-unti nang nadudulas ang kanyang kontrol sa kanyang anak. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo sa trabaho, Oleg. Mas mabuting pagtuunan mo ng pansin ang pagpili ng petsa para sa kasal ninyo ni Leticia. At ang katulong na yan, sabay turo kay Talisa, dapat na siyang ibalik sa labahan. Hindi siya nararapat na maging yars ni Santi. Ngunit sa halip na sumunod, tumayo si Oleg ng may awtoridad. Si Talisa ang mananatiling yaya ni Sati. Nakita ko kung paano niya inaalagaan ang anak ko at iyon ang mahalaga sa akin ngayon. Ang bawat segundong dumadaan ay puno ng lihim na galit. Sa gabi, habang ang buong mansyon ay tila payapa na, nagtungo si Talisa sa silid ni Santi. Doon, nakita niya si Oleg na nakaupo sa tabi ng kama ng bata. Walang salita, walang ingay. Isang tahimik na sandali ng pagbabago. Lumapit si Talisa at dahan-dahang inayos ang kumot ng bata. Ang kanilang mga balikat ay bahagyang nag-abot, isang pakiramdam ng kapayapaan na matagal nang hindi nararanasan sa loob ng mga pader na ito. Salamat, Talisa, ang mahinang sabi ni Oleg. Ang kanyang boses ay wala ng talim, wala ng yelo. Ngunit ang kapayapaang iyon ay mabilis na napalitan ng kaba nang makarinig sila ng mahinang kaluskos mula sa kabilang silid, ang opisina ni Oleg. Ang tunog ng pagpihit ng lock ay tila isang babala sa gitna ng gabi. Maingat na tumayo si Oleg at lumabas ng silid, sinundan siya ni Talisa nang may kaba sa dibdib. Nang dahan-dahan nilang buksan ang pinto ng opisina, isang anino ang nakatayo sa tapat ng vault ni Oleg. Hawak nito ang mga mahahalagang dokumento ng kumpanya, ang mga ebidensyang maaring magpabagsak sa pamilya Oleg. Nang tumama ang liwanag mula sa pasilyo, dahan-dahang humarap ang anino. Si Leticia. Ang kanyang mukha ay hindi na mukhang anghel, kundi isang maskara ng pagkagulat at takot. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, habang hawak ang mga papel na hindi para sa kanya. Oleg, I can explain, ang pautal-utal na sabi ni Leticia, habang ang kanyang mga mata ay pabalik-balik kay Oleg at kay Talisa. Ang bawat tibok ng puso ni Talisa ay tila sumasabay sa mabigat na hininga ni Oleg. Ang salamin ng katotohanan ay tuluyan ng nabasag. Ang tanong na nananatili, hanggang saan ang kayang gawin ng isang taong nabulag ng kasakiman para lamang mapanatili ang kanyang posisyon sa isang kahariang gawa sa buhangin? Akala mo ba ay ganoon kadaling gibain ang kuta na itinayo ko sa loob ng maraming taon, Talisa?
Isang hamak na tagapaglinis ka lang at sa dulo ng araw, ang salita mo ay mananatiling walang katuturan laban sa aming mga may pangalan. Ang boses ni Doña Amalia ay tila isang malamig na bulong ng ahas sa gitna ng kadiliman ng pasilyo. Ilang oras matapos mahuli ni Oleg si Leticia sa loob ng kanyang opisina, ang buong mansyon ay nabalot ng isang kakaibang katahimikan, isang katahimikan na punong-puno ng panganib. Sa halip na aminin ang kasalanan, mabilis na nakabuo ng bagong plano ang matanda at ang kanyang paboritong manugang. Ginamit ni Leticia ang kanyang galing sa pag-arte. Pinalabas na tinitingnan lang niya ang mga dokumento dahil sa pag-aalala sa seguridad ng kumpanya. At si Amalia naman ay mabilis na nagpakita ng suporta sa kanya. Kinaumagahan, isang matinding sigaw ang gumising sa lahat. Ang singsing ko, ang minanang hiyas ng mga Oleg, nawawala. Ang tinig ni Doña Amalia ay puno ng pekeng panginginig habang nakatayo siya sa gitna ng sala. Mabilis na nagtipon ang lahat ng mga kasambahay kasama si Oleg na may malalim na gatla sa kanyang noo. Mama, baka nailagay niyo lang kung saan. Huwag po kayong magpanik. Ang pilit na pagpapakalma ni Oleg, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng pagdududa. Hindi, Oleg. Alam ko kung saan ko ito iniwan. At may isang tao rito na madalas pumasok sa kwarto ko nang walang pahintulot. Ang matalim na sagot ni Amalia, habang ang kanyang hintuturo ay dahan-dahang itinuon sa direksyon ni Talisa. Naramdaman ni Talisa ang biglang paglamig ng kanyang mga daliri. Donya, kailanman ay hindi po ako kumuha ng hindi sa akin. Alam niyo po iyan? Ang mahinang depensa ni Talisa. Ngunit ang kanyang boses ay tila nalulunod sa mapanuyang tawa ni Leticia. Para matapos ang usapan, halughugin ang lahat ng gamit ng mga katulong. Ngayon din. Ang utos ni Amalia na tila ba isang ganap na batas. Sinimula ng mga security guard ang paghalughog. Ang mga damit ni Talisa ay marahas na inilabas mula sa kanyang lumang plastik na bag. Ang kanyang mga kakarampot na kagamitan ay itinapon sa sahig ng walang pakundangan. Ang tunog ng mga gamit na tumatama sa marmol ay tila mga sampal sa dignidad ni Talisa. Pilit siyang nanatiling nakatayo. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso kay Oleg. Nais niyang makita kung maniniwala ba ang lalaki sa panibagong dulang ito. Nang iangat ng isang gwardiya ang maliit na unan ni Talisa, ang tanging unan na dala niya mula pa sa Leyte. Isang kumikinang na bagay ang lumabas mula sa loob nito. Isang dambuhalang singsing na may brilyante ang lumikha ng isang matigas at malinaw na tunog nang tumama ito sa sahig bago ito huminto sa tapat ng mga paa ni Oleg. Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila naputol. Ang katahimikan ay naging kasing bigat ng isang hatol na kamatayan. Iyan ang sinasabi ko! Ang sigaw ni Leticia na puno ng tagumpay. Napakawalang hiya mo, Talisa. Pagkatapos kitang tulungan sa arroz caldo mo, ito pa ang isusukli mo sa pamilyang nagpakain sa'yo? Tumingin si Oleg sa singsing, sa kadahan-dahang itinaas ang kanyang paningin kay Talisa. Ang sakit at pagkabigo sa kanyang mga mata ay mas matindi pa sa anumang pisikal na sugat. Talisa, bakit? Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi, ang kanyang boses ay halos isang bulong ng isang taong tuluyan ng nawalan ng pag-asa. Hindi sumagot si Talisa. Hindi siya umiyak. Ang kanyang pananahimik ay hindi tanda ng pag-amin, kundi ang huling depensa ng isang taong alam na ang katarungan ay malayo sa silid na yon. Ang kanyang puso ay nadurog, hindi dahil sa paratang, kundi dahil sa muling pagbagsak ng tiwala sa mga mata ng lalaking sinisikap niyang protektahan. Sa labas ng gate, narinig ang tunog ng papalapit na sirena. Ang asul at pulang ilaw ay nagsimulang maglaro sa mga pader ng mansyon, nagdadala ng masidhing takot sa puso ni Santi na nakamasid mula sa itaas. Dalhin niyo na siya.
Ayaw ko nang makakita ng magnanakaw sa pamamahay na ito. Ang huling hiyaw ni Doña Amalia habang ang mga pulis ay pumasok na sa sala. Habang hinihila ng mga pulis ang mga kamay ni Talisa upang piringan ito ng bakal, ang huling nakita ni Talisa ay ang mapanuyang ngiti ni Leticia at ang pagtalikod ni Oleg. Ang tanong na naiwan sa hangin, mayroon pa bang puwang ang katotohanan sa isang mundong ang tanging pinapakinggan ay ang sigaw ng mga makapangyarihan? Hindi ko na kayang huminga rito, Ma. Patawarin niyo ako dahil nabigo akong protektahan ang tanging dangal na meron tayo. Ang bulong na yon ni Talisa ay tila nalunod sa malamig at malansang amoy ng selda. Ang bawat sentimetro ng malamig na semento ay tila humihigop sa init ng kanyang katawan. Nakaupo siya sa isang sulok, yakap ang kanyang mga tuhod, habang nakatingin sa maliliit na sinag ng buwan na pilit tumatagos sa pagitan ng mga rehas na bakal. Ang bawat pintig ng kanyang puso ay tila isang babala. Ang oras para sa gamot ng kanyang ina ay lumipas na at ang pera na dapat sana ay nasa Leyte na ay nananatiling nakakulong kasama niya. Ang kabalintunaan ay tila isang mapait na lason. Siya ay nakakulong dahil sa paratang ng pagnanakaw habang ang kanyang buhay at dignidad ang tunay na ninakaw ng mga taong pinaglingkuran niya ng tapat. Ang katahimikan ng gabi sa loob ng presinto ay nabasag ng marinig ang tunog ng mabibigat na sapatos na papalapit sa kanyang selda. Hindi ito ang magaspang na hakbang ng mga pulis, kundi isang mas pamilyar at mas seryosong tunog. Talisa? Napatingala si Talisa. Sa tapat ng rehas ay nakatayo ang isang lalaking naka-Amerikana. Hawak ang isang dekalibreng attaché case. Si Attorney Jerome. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala. Ang parehong mga mata na nakita ni Talisa. Maraming taon na ang nakalilipas sa Leyte noong tinulungan niya ang pamilya nito sa gitna ng bagyo. Attorney, paano? Paano niyo po nalaman? Ang pautal-utal na tanong ni Talisa. Ang kanyang boses ay nanginginig sa pag-asa. Hindi mahalaga yon ngayon. Ang mahalaga ay nandito na ako. Hindi kita pababayaan, Talisa. Utang ko sa iyo ang buhay ng pamilya ko. At ngayon ang oras para bayaran ko yon. Ang mahinang sagot ng abogado. Inilabas niya ang isang maliit na digital recorder mula sa kanyang bulsa. Bago mawala si Mang Carding, nagawa niyang iabot sa akin ito. Ibinilin niya na sa oras na may mangyaring masama sa iyo, ito ang magiging boses mo sa gitna ng kadiliman. Nang pindutin ni Jerome ang play button, ang boses ni Leticia ay umalingaw-ngaw sa paligid. Ang pag-uusap tungkol sa pagpapakain ng sedative kay Santi, ang plano tungkol sa pagtatanim ng singsing at ang malakas na tawa ni Doña Amalia habang sinasabi nilang isang basura lang si Talisa. Lahat ay malinaw na naitala. Naramdaman ni Talisa ang pagdaloy ng mainit na luha sa kanyang mga pisngi. Ang bawat salitang narinig niya ay tila isang malakas na hampas na gumigising sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, isa pang anino ang lumitaw sa dulo ng pasilyo. Si Oleg. Ang kanyang hitsura ay malayo sa dating matikas na CEO. Gusot ang kanyang barong, gulo ang buhok, at ang kanyang mga mata ay mapulang-mapula. Huminto siya sa tapat ng selda ni Talisa. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa mga rehas hanggang sa mamuti ang kanyang mga buko-buhal. Talisa, I'm so sorry. I received the lab results of Santi's medicine an hour ago. It was exactly as you said. Ang boses ni Oleg ay basag. Puno ng matinding pagsisisi na tila ba ang bawat salita ay isang sugat sa kanyang lalamunan. I was so blind. I let my mother and Leticia poison my mind. And my own son, almost my own son, was the victim of my negligence. Tumingin si Talisa kay Oleg. Sa kabila ng galit na dapat sana ay nararamdaman niya, ang nakita niya ay ang isang amang wasak na wasak. Hindi sapat ang sorry, Oleg. Pinanood mo akong kaladkarin ng mga pulis. Pinanood mong sirain nila ang tanging pag-asa ko para sa nanay ko.
Ang mahinang sagot ni Talisa, ang bawat salita, ay tila isang malamig na hangin na nagpabagsak sa baluti ni Oleg. Inilabas ni Oleg ang isang sobre mula sa kanyang bulsa. I already wired the money to Leyte. The surgery for your mother is ongoing. At ang singsing, nahanap na ang video mula sa dashcam ng kotse na nagpapakita kay Leticia na pumasok sa quarters mo bago ang search. Naramdaman ni Talisa ang biglang paggaan ng kanyang dibdib, ngunit ang takot ay hindi pa rin lubusang nawawala. Kung ganoon, bakit narito pa rin ako? Ngunit bago pa makasagot si Oleg, isang pulis ang mabilis na lumapit sa kanila. Ang mukha nito ay puno ng kaba. Sir Oleg, may tawag po mula sa mansyon. Si Doña Amalia. Isinugod po sa ospital. At si Santi, nawawala po si Santi. Mukhang kinuha siya ni Leticia. Ang katahimikan sa loob ng presinto ay biglang napalitan ng isang nakabibinging takot. Ang bawat segundo ay tila naging isang oras. Ang tanong na tumatatak sa isipan ni Talisa habang nakatingin sa kawalan. Hanggang saan ang kayang gawin ng isang desperadong babae para lamang hindi mabitawan ang kayamanang hindi naman sa kanya? Huwag kang umasta na parang may alam ka sa pagpapatakbo ng kumpanyang ito, Talisa. Isang hamak na katulong ka lang na nagnanakaw ng tingga. At ngayon ay lalong nadungisan ang pangalan mo dahil sa kulungan. Ang boses ni Leticia ay umalingaw sa loob ng marangyang boardroom ng Oleg Petroleum, puno ng puot at pagmamayabang. Nakatayo siya sa harap ng mga board members, suot ang isang mamahaling itim na terno. Pilit na kinukuha ang simpatiya ng mga shareholder dahil sa pagkakaospital ni Doña Amalia. Sa kanyang tabi ay ang mga dokumentong pineke niya, handa ng pirmahan ang paglilipat ng pondo na magpapabagsak sa pamilya Oleg. Ngunit sa gitna ng kanyang pagsasalita, ang malalaking pintuan ng boardroom ay bumukas ng may matinding bigat na tila ba ang mismong katarungan ang humahampas sa mga pader. Pumasok si Talisa, hindi na bilang isang katulong na nakayuko, kundi bilang isang babaeng naglalakad ng may dangal. Kasama niya si Attorney Jerome. Ang bawat hakbang nila sa makintab na sahig ay lumikha ng isang matigas at determinadong tunog. Suot ni Talisa ang isang simpleng puting blusa, ngunit ang kanyang mga mata ay mas kumikinang pa sa anumang diamante ni Leticia. Sa kanyang kamay, hawak niya ang digital recorder at ang mga lab test na magiging mitya ng katotohanan. Ang katotohanan ay hindi kailanman nakakulong sa madilim na selda, Leticia. Maari mong lasunin ang isipan ng mga tao, pero hindi mo kayang lasunin ang ebidensyang ito. Ang boses ni Talisa ay malumanay, ngunit puno ng awtoridad na nagpatahimik sa buong silid. Naramdaman ni Leticia ang biglang paglamig ng kanyang pawis. Security! Bakit narito ang kriminal na ito? Palabasin niyo siya. Ang sigaw ni Leticia, ang kanyang boses ay nanginginig na sa kaba. Ngunit bago pa makakilos ang mga guard, itinaas ni Attorney Jerome ang kanyang kamay. Bilang legal counsel ng pamilya Oleg, ipinapayo ko sa lahat na manatiling nakaupo. Mayroon kaming mahalagang presentasyon na hindi nyo dapat palampasin. Sa malaking screen sa harap ng boardroom, hindi ang mga financial report ang lumabas. Sa halip, isang video ang nagsimulang mag-play. Ang bawat shareholder ay napasinghap nang makita ang kuha mula sa secret camera ni Santi, ang kamera na regalo ni Oleg na akala ng lahat ay laruan lamang. Doon ay malinaw na nakita si Leticia na marahas na pinapakain si Santi ng matapang na sedative. Ang bata ay umiiyak at nagmamakaawa, habang si Leticia ay tumatawa at sinasabing, "Matulog ka na, inutil na bata, para hindi ka na makaabala sa plano ko." Ang bawat hininga sa loob ng silid ay tila naputol. Si Oleg, na nakaupo sa dulo ng lamesa, ay napatayo ng mabilis. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig sa matinding galit at sakit. "Leticia, paano mo nagawa ito sa anak ko?" Ang boses ni Oleg ay parang kulog na yumanig sa buong boardroom. Hindi pa natatapos ang video, lumabas din ang mga recording ng pag-uusap ni Leticia sa kanyang mga kasabwat
tungkol sa pag-audit ng pondo at ang pagtatanim ng singsing sa gamit ni Talisa. Ang maskara ng isang perpektong manugang ay tuluyan ng natuklap. Inilalantad ang isang halimaw na nabulag ng pera. You have no proof. Peke ang video na iyan. Ang huling hiyaw ni Leticia, ngunit ang kanyang mga binti ay sumuko na at napaupo siya sa sahig. Ang tunog ng kanyang pagbagsak ay tila simbolo ng kanyang tuluyang pagkasira. Mabilis na pumasok ang mga operatiba ng pulisya na kanina pa naghihintay sa labas. Nang maramdaman ni Leticia ang malamig na bakal ng posas sa kanyang mga kamay, tumingin siya kay Talisa nang may nanlilisik na mga mata. Akala mo ba tapos na ito? Hindi niyo makikita ang bata. Kung hindi ako magiging masaya, walang magiging masaya. Naramdaman ni Talisa ang paghinto ng kanyang mundo. Lumapit siya kay Leticia at hinawakan ang braso nito nang mahigpit. Nasaan si Santi? Sabihin mo sa akin, Leticia. Huwag mong idamay ang inosenteng bata sa kasamaan mo. Isang mapait at nakakangilong tawa ang tanging sagot ni Leticia habang kinakaladkad siya palabas. Hanapin niyo siya bago siya tuluyang makatulog ng pangmatagalan. Naiwan ang boardroom sa isang nakabibinging katahimikan. Napatingin si Talisa kay Oleg at nakita niya ang isang lalaking tuluyan nang gumuho ang mundo. Ang tagumpay sa kumpanya ay walang halaga kung ang buhay ng kanyang anak ay nasa panganib. Ang bawat segundo ay tila isang patak ng dugo na nawawala. Ang tanong na bumabalot sa kanilang diwa, nasaan ang munting mandirigma at may oras pa ba para iligtas ang huling liwanag ng pamilya Oleg? Ang pinakamasakit na bilangguan ay hindi ang gawa sa rehas na bakal, kundi ang isang katawan na ayaw nang sumunod sa sarili mong isipan. Ang bawat sulok ng mansyon ng mga Oleg na dati ay puno ng tunog ng mararahas na utos at nakakangilong tawa ng tagumpay, ay nababalot na ngayon ng isang nakabibinging katahimikan. Ang hangin sa loob ay tila naging malapot. May halong amoy ng gamot at ang matapang na lansa ng disinfectant. Matapos ang madugong paghahanap kay Santi na natagpo ang nanginginig sa loob ng isang abandonadong bodega, isang milagrong nailigtas bago pa tuluyang bumigay ang kanyang munting katawan, ang hustisya ay tila dahan-dahang humahaplos sa mga sugat ng pamilya. Ngunit para kay Doña Amalia, ang hustisya ay dumating sa anyo ng isang tahimik na sumpa. Sa loob ng kanyang malawak na silid, nakahiga ang matanda sa gitna ng kanyang kama na gawa sa mamahaling seda. Ang kalahati ng kanyang muka ay tila natunaw na kandila, nakalaylay at walang buhay dahil sa matinding stroke na tumama sa kanya matapos ang kahihiyan sa boardroom. Ang kanyang mga mata, na dati ay nag-aapoy sa galit at kapangyarihan, ay nakatitig na lamang ngayon sa kisame, puno ng takot at pagmamakaawa na hindi niya kayang bigkasin. Ang tanging tunog na lumalabas sa kanyang mga labi ay isang garalgal na paghinga, isang boses na hindi na marinig ng mundong dati ay yumuyuko sa kanya. Dahan-dahang bumukas ang pinto. Pumasok si Talisa, bit-bit ang isang palanggana ng maligamgam na tubig at isang malinis na bimpo. Wala na siyang suot na uniforme ng katulong. Ang kanyang tindig ay puno ng kapayapaan, na tila ba ang lahat ng pasakit ay kinuha na ng hangin. Lumapit siya sa kama at dahan-dahang pinunasan ang tuyong laway sa gilid ng labi ng matanda. Donya, narito po ang tubig. Lilinisin ko po kayo, ang malumanay na sabi ni Talisa. Ang kanyang boses ay walang halong pait o paghihiganti. Pumasok si Oleg sa silid, bit-bit ang mga legal na dokumento. Ang kanyang muka ay tila tumanda ng 10 taon dahil sa mga nangyari, ngunit ang kanyang mga mata ay malinaw na. Mama, ang simula niya, ang boses ay puno ng pait na may halong lungkot. Ipinasa ko na ang lahat ng ebidensya sa mga otoridad. Leticia is already behind bars and the audit is finished. Mula sa araw na ito, tinatanggalan na kita ng karapatang humawak sa family fund. Ang mansyong ito ay ibebenta na rin natin. Masyado itong puno ng mga multo ng nakaraan. Ang mga mata ng Donya ay nanlaki. Tila may isang luhang gustong kumawala
mula sa kanyang paralisadong mukha. Ang mawalan ng yaman at titulo ay mas masakit pa para sa kanya kaysa sa hindi makalakad. Ang mga dating kaibigan niya sa Forbes Park, ang mga kasama niya sa bridge at charity ball, ay wala na. Ang telepono sa tabi ng kanyang kama ay hindi na tumutunog. Ang mga imbitasyong dati ay umaapaw, ay napalitan na ng mga liham mula sa bangko. Don't worry, Mama. Hindi kita pababayaan sa isang hamak na nursing home, pero hindi na rin tayo pwedeng mamuhay sa kasinungalingan. Dagdag ni Oleg bago siya bumaling kay Talisa. Talisa, I have prepared a check. It's for you and your mother's recovery. I know money can't fix what we broke, but please, accept this. Tiningnan ni Talisa ang tseke, isang halagang sapat na para mabuhay sila ng marangya sa Leyte habang buhay. Ngunit sa gulat ni Oleg, dahan-dahang iniling ni Talisa ang kanyang ulo. Hindi ko po kailangan ng ganito kalaking halaga, Sir Oleg. Ang kailangan ko lang ay ang katahimikan ng aking loob. Sapat na sa akin na alam kong ligtas si Santi at maayos na ang aking ina. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng isang panalangin. Napatingin si Oleg sa dalaga at doon niya na-realize na ang kayamanang hinahabol niya noon ay wala sa mga bariles ng langis, kundi sa katapatan ng babaeng nasa harap niya. Aalis na po ako sa susunod na linggo. Babalik na po ako sa probinsya. Ang huling sabi ni Talisa habang inaayos ang una ng donya. Napatigil si Oleg. Wait, Talisa, pwede ka namang manatili rito. Hindi bilang katulong, kundi bilang bahagi ng buhay namin ni Santi. Hindi ko alam kung paano magpatuloy nang wala ka. Napatingin si Talisay sa bintana, kung saan ang liwanag ng hapon ay tila nagbibigay ng bagong pag-asa. Ngunit bago pa siya makasagot, ang katahimikan ay muling nabasag ng tunog ng mabilis na pagtakbo ng maliliit na paa sa labas ng pasilyo. Si Santi ay patungo sa kanila, bitbit ang isang balita na magbabago sa kanilang lahat. Ngunit ang mukha ng bata ay puno ng isang hindi maipaliwanag na takot. Minsan, ang pinakamahirap na paraan ng pagmamahal ay ang pag-alis upang mahanap ang sariling piraso na matagal nang nawala sa anino ng ibang tao. Ang bulong na yon ni Talisa ay tila isang panalangin humalo sa malamig na hangin ng madaling araw. Nakatayo siya sa tapat ng malaking gate ng mansyon, bitbit ang kanyang lumang bag na ngayon ay tila mas magaan na kaysa noong una siyang dumating. Tapos na ang operasyon ng kanyang ina sa Leyte at naging matagumpay ito. Isang balitang tila nag-alis ng dambuhalang tinik sa kanyang dibdib. Ngunit habang papalayo siya sa mga pader na naging saksi ng kanyang bawat luha, naramdaman niya ang isang kakaibang paninikip ng puso. Isang hapdi na hindi dulot ng galit, kundi ng pamamaalam sa batang nagturo sa kanya kung paano muling maging matapang. Sa loob ng mansyon, hindi mapakali si Oleg. Ang bawat sulok ng bahay ay tila sumisigaw ng pangalan ni Talisa. Ang bawat tasa ng kape, ang amoy ng nilulutong almusal at ang katahimikan sa pasilyo ay tila mga paalala ng kanyang naging kamalian at ng liwanag na binitawan niya. Ang dating matigas na CEO ay naging isang amang madalas matulala. Hawak ang isang nanhuanyua na dati ay itinapon niya, ngunit ngayon ay itinuturing niyang pinakamahalagang kayamanan. Papa, bakit kailangang umuwi ni Ate Talisa? Hindi ba natin siya pwedeng sunduin? Ang tanong ni Santi habang dahan-dahang naglalakad sa hardin gamit ang kanyang mga bagong nang. Ang bawat pagtapak ng bata sa damuhan ay tila isang himig ng tagumpay, isang patunay na ang pag-ibig ni Talisa ay nagbunga ng milagro. Napabuntong hininga si Oleg at lumuhod sa tapat ng kanyang anak. Santi, kailangan din ni Ate Talisa na alagaan ang sarili niya. Kailangan niyang maging masaya ng mag-isa bago siya maging masaya kasama tayo. But I promise you, hindi natin siya hahayaang makalimot. Lumipas ang mga buwan. Sa isang maliit na bayan sa Leyte, si Talisa ay unti-unti nang bumabangon, gamit ang kanyang sariling pagsisikap
at ang kaunting tulong na tinanggap niya bilang katarungan. Nagbukas siya ng isang maliit na paaralan para sa mga batang may espesyal na pangangailangan. Ang bawat tawa ng mga bata sa ilalim ng puno ng naraya ay tila gamot na naghihilom sa mga latay ng kanyang nakaraan. Ngunit tuwing gabi, bago siya matulog, binubuksan niya ang kanyang cellphone para panoorin ang isang video clip na paulit-ulit na ipinapadala ni Oleg. Sa video, makikita si Santi na naglalakad ng 10 sunod-sunod na hakbang nang walang hawak na nang. Ang tawa ng bata ay umalingaw-ngaw sa speaker ng phone at sa dulo ng video, lilitaw ang mukha ni Oleg na may isang malungkot, ngunit tapat na ngiti. "We miss you, Talisa. Araw-araw kaming naghihintay sa iyong pagbabalik." Ang pabulong na sabi ni Oleg sa video. Isang hapon, habang nag-aayos si Talisa ng mga libro sa kanyang maliit na center, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na huminto sa tapat ng kanilang bakuran. Ang kaluskos ng mga tuyong dahon sa labas ay tila sumasabay sa mabilis na pintig ng kanyang puso. Nang dahan-dahan siyang lumingon, ang kanyang mga mata ay nanlaki sa gulat. Nakatayo sa tapat ng pintuan si Oleg. Suot ang isang simpleng t-shirt at maong, malayo sa matikas na suit na dati niyang suot. Sa kanyang tabi, nakatayo si Santi. May hawak na isang tunay na nanhanhwa sampagwita na ang bango ay agad na pumuno sa silid. Ang bata ay tumakbo patungo sa kanya. Isang takbo na hindi na nanginginig, kundi puno ng kasiguruhan. "Ate Talisa, look, naglalakad na ako." Ang sigaw ni Santi habang yumayakap sa binti ng dalaga. Napatingin si Talisa kay Oleg at nakita niya sa mga mata ng lalaki ang isang pagsusumamo na hindi kailangan ng salita. "I quit the CEO position, Talisa. I realized that managing a company is easy, but managing a family is a lifetime job, and I can't do it without my partner." Ang boses ni Oleg ay nanginginig sa emosyon. Inabot ni Oleg ang isang maliit na kahon, ngunit sa loob nito ay hindi sing-sing, kundi isang susi ng isang bahay na itinayo nila sa Palawan. Isang bahay na malayo sa polusyon ng Manila, malayo sa mga mata ng mapang-api, at malapit sa dagat na pangarap ni Talisa. Ngunit bago pa makasagot si Talisa, naramdaman niya ang isang biglaang paglamig ng hangin at ang tunog ng papalapit na malalakas na hakbang mula sa labas ng kalsada. Isang pamilyar na boses ang sumigaw ng kanyang pangalan. Isang boses na puno ng galit at desperasyon na tila ba ang nakaraan ay muling humahabol sa kanila para sa isang huling paghihiganti. Ang bawat bagong simula ay hindi laging nagsisimula sa katahimikan, kundi sa isang matapang na pagharap sa mga anino ng nakaraan na pilit tayong hinahabol. Ang boses na bumasag sa mapayapang hapon sa Leyte ay hindi mula sa isang estranghero, kundi mula kay Ricardo, ang kapatid ni Leticia na puno ng puot at paghihiganti. Pumasok siya sa bakuran ng center ni Talisa na tila isang hayop na naghahanap ng masisila. Hawak niya ang ilang mga dokumento, ang kanyang mukha ay pulang-pula sa galit, habang nakatingin kay Oleg na tila ba ito ang nagnakaw ng kanyang kinabukasan. "Akala mo ba ay ganoon lang kadaling talikuran ang lahat, Oleg? Pagkatapos mong ipakulong ang kapatid ko at bawiin ang lahat ng ari-arian, tatakas ka rito sa probinsya kasama ang katulong na ito?" Ang sigaw ni Ricardo, ang kanyang boses ay nanginginig sa desperasyon. "Dinala ko ang mga abogado ng kumpanya. Ipapahayag namin na ikaw ay unfit as a father dahil iniwan mo ang iyong responsibilidad para sa isang babaeng walang pinag-aralan." Naramdaman ni Talisa ang biglang paglamig ng kanyang mga kamay. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya yumuko. Hindi siya ang Talisa na nanginginig sa takot sa ilalim ng banta ni Doña Amalia. Dahan-dahan siyang humakbang pasulong, tumayo sa pagitan ni Oleg at ni Ricardo. Ang kanyang tindig ay matuwid. Ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pag-aalinlangan. Ang pagiging magulang ay hindi nasusukat sa laki ng shares sa kumpanya, Mr. Ricardo. Nasusukat ito sa bawat hakbang na nagawa ni Santi dahil sa pagmamahal. Ang boses ni Talisa ay malumanay,
pero kasing tigas ng bakal. Teacher Talisa na ang kaharap ninyo ngayon, hindi na ang alilang pwedeng tapakan. At sa lupang ito, sa Leyte, ang katarungan ay hindi nabibili ng inyong mga dokumento. Hindi na ako baby na pwedeng saktan, Tito. At si Papa, siya ang hero ko dahil pinili niya kami ni Ate Talisa kaysa sa pera niyo, ang matapang na sabi ni Santi. Ang katahimikan na sumunod ay naging kasing bigat ng isang hatol. Ang mga abogadong kasama ni Ricardo ay napatitig na lamang, tila napagtanto na wala silang laban sa katotohanang nakikita ng kanilang mga mata. Nang makitang wala na siyang magagawa, marahas na itinapon ni Ricardo ang mga papel sa lupa at tumalikod nang may pagmumura. Ang tunog ng mabilis na pag-alis ng kanilang sasakyan ay unti-unting nalunod sa huni ng mga ibon sa paligid. Ang bagyong dala ng nakaraan ay tuluyan ng lumipas, nag-iiwan ng isang malinis at sariwang hangin. Lumapit si Oleg kay Talisa at dahan-dahang hinawakan ang kanyang mga kamay. Ang mga kamay na dati ay puno ng pasong aros kaldo, ngunit ngayon ay puno ng pag-asa. You protected us again, Talisa. My brave teacher, ang pabulong na sabi ni Oleg. Isang matamis na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Talisa habang nakatingin sa abot-tanaw kung saan ang araw ay nagsisimula. Nang lumubog, nagbibigay ng kulay ginto sa karagatan ng Leyte. Hindi na tayo kailangang tumakbo, Oleg. Dito, malaya na tayong sumulat ng sarili nating kwento. Dinala ni Oleg si Talisa at Santi sa dalampasigan. Ang tunog ng banayad na alon na humahampas sa pampang ay tila isang himig ng pagsang-ayon. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, inilabas ni Oleg ang isang maliit na kwintas na may pendant na hugis na nhwa sampagwita. Isinuot niya ito kay Talisa, isang simbolo ng kanyang pangako na hindi na muling hahayaang madungisan ang kanyang dangal. Ngunit sa gitna ng kanilang kaligayahan, isang liham mula sa Manila ang dumating kinabukasan. Isang liham mula sa ospital kung saan naroon si Doña Amalia. Ang balitang nakasulat doon ay magiging huling pagsubok sa kakayahan ni Talisa na magpatawad, isang kabanata na tatapos sa lahat ng kanilang dusa. Ang bawat takip silim ay hindi lamang hudyat ng pagtatapos ng isang araw, kundi isang paalala na ang kadiliman ay kailangan upang muling masilayan ang ganda ng mga bituin. Sa dalampasigan ng Palawan, kung saan ang puting buhangin ay tila nayayakap ng kulay rosas na langit, ang mga alon ay marahang humahalik sa pampang, nagdadala ng isang himig ng kapayapaan na kay tagal ipinagkait sa mga pusong sugatan. Hawak ni Talisa ang huling liham mula sa Manila. Ang balita tungkol sa pagpanaw ni Doña Amalia sa ospital ay hindi nagdala ng katuwaan o paghihiganti sa kanyang puso. Sa halip, naramdaman niya ang isang malalim na buntong hininga ng paglaya. Ang babaeng naging mitya ng kanyang bawat pagdurusa ay pumanaw ng tahimik, malayo sa karangyaan at mga taong dati ay humahanga sa kanya dahil sa takot. Sa huling sandali ng Donya, ang tanging pangalang binanggit nito ay hindi ang kumpanya o ang yaman, kundi ang pangalan ni Oleg, isang huling pagtatangka ng isang ina na humingi ng tawad sa pagwasak sa kaligayahan ng sariling anak. Dahan-dahang binitiwan ni Talisa ang liham sa hangin. Hinahayaang tangayin ito ng amoy alat na simoy ng dagat hanggang sa maglaho ito sa abot-tanaw. Kasabay nito ay ang tuluyang pagbitaw niya sa lahat ng pait, sa bawat sampal at sa bawat gabing nilunod niya ang kanyang sarili sa luha. Ang tunay na katarungan ay hindi natagpuan sa loob ng silid ng korte, kundi sa kakayahan ng kanyang pusong magpatawad. Hindi dahil karapat-dapat ang Donya, kundi dahil karapat-dapat ang kanyang sariling kaluluwa sa kapayapaan. Ate Talisa, Papa, look at me! Ang masayang sigaw ni Santi na umalingaw-ngaw sa buong dalampasigan. Napalingon si Talisa at Oleg. Doon, ilang metro mula sa kanila, ay tumatakbo ang bata. Ang kanyang mga binti
na dati ay tila walang buhay na pabigat, ay mabilis na humahakbang sa buhangin, nilalabanan ang bawat hampas ng mahinang alon. Wala na ang mga nang, wala na ang wheelchair. Ang tanging bitbit ni Santi ay ang malakas na tawa ng isang batang sa wakas ay nahanap na ang kanyang kalayaan. Lumapit si Oleg kay Talisa at dahan-dahang naramdaman ang pagdampi ng kanyang balikat sa dalaga. Ang dating matigas at malamig na CEO ay wala na. Ang lalaking nasa harap niya ngayon ay isang amang puno ng pagmamahal, isang lalaking natutong bitawan ng ginto para sa isang hiyas na mas mahalaga, ang pamilyang binuo ng katapatan. Salamat sa hindi pagsuko sa amin, Talisa. Ang pabulong na sabi ni Oleg, ang boses ay may bahid ng emosyon habang pinagmamasdan ng kanilang anak. Natutunan ko na ang tunay na utang na loob ay hindi na susukat sa pera, kundi sa kung sino ang mananatili sa tabi mo kapag wala ka na ni isang sentimo. Ngumiti si Talisa. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng huling sinag ng araw. Ang lahat ng sugat ay naghihilom, Oleg. Kailangan lang natin ng sapat na oras at tamang tao na hahawak sa ating kamay sa gitna ng unos. Sa kanilang munting bahay sa tabi ng dagat, ang bango ng nilulutong hapunan ni Talisa ay humahalo sa amoy ng mga sampagitang itinanim ni Santi sa paligid. Ang mansyon sa Manila ay isa na lamang malayong gunita, isang multo ng nakaraang hindi na muling makakabalik. Dito, sa pagitan ng langit at dagat, natagpuan nila ang isang tahanan na hindi gawa sa bato at bakal, kundi sa bawat yakap at pangakong hindi na muling magkakalayo. Habang ang araw ay tuluyan ng lumubog, naiwan ang tatlong aninong magkakasunod na naglalakad sa pampang. Isang pamilyang pinagbuklod ng pagsubok, pinagtibay ng katotohanan, at pinagpala ng isang bagong simula na puno ng pag-asa. Sa bawat hampas ng alon sa dalampasigan ng Palawan, tila tuluyan ng tinangay ng dagat ang lahat ng pait, dusa at mga lihim na ikinubli ng naglalakihang pader ng mansyong Oleg. Ang katahimikan ay hindi natanda ng takot, kundi ng isang pusong sa wakas ay nakatagpo na ng kanyang sariling tahanan. Mga mahal kong tagapakinig, maraming salamat sa pagtitiyaga at sa pagsama sa akin sa bawat kabanata ng buhay ni Talisa. Habang binubuo ko ang kwentong ito, hindi ko mapigilang mapaluha, lalo na sa bahaging hinalughog ang mga gamit ni Talisa at pinalabas siyang magnanakaw sa harap ng lahat. Ang sakit na naramdaman niya sa sandaling iyon ay tila tumagos sa aking panulat. Ang pakiramdam ng isang taong ibinigay na ang lahat, ngunit dumi pa rin ang tingin ng mundo. Ang kwentong ito ay inialay ko para sa lahat ng mga babaeng gaya ni Talisa, mga dakilang anak at tagapag-alaga na tila mga sampagita sa ating paligid. Madalas na napababayaan at natatapakan, ngunit nananatiling mabango at matatag sa gitna ng unos. Ang paghakbang ni Santi ng walang nang ay hindi lamang isang milagro ng katawan, kundi isang paalala na ang pag-ibig ay ang tanging lakas na kayang magpatayo sa atin kapag ang mundo ay pilit tayong ibinabaon sa lupa. Ang bawat sakripisyo, gaano man kaliit, ay may katapat na langit sa dulo ng ating pagtitiis. Sa inyong palagay, tama ba ang naging desisyon ni Talisa na talikuran ang yaman ni Oleg sa Manila at piliin ang tahimik na buhay sa probinsya? Kung kayo ang nasa kalagayan niya, magagawa niyo rin bang patawarin ang isang taong gaya ni Doña Amalia pagkatapos ng lahat ng kanyang ginawa? Sana ay nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay ngayong araw. Nais ko ring malaman, saan niyo ba pinapakinggan ang audio na ito? Siguro ay nagluluto kayo ng hapunan para sa inyong mga anak? O baka naman nagpapahinga na matapos ang maghapong trabaho sa bahay? Huwag kayong mag-atubiling mag-iwan ng komento at ibahagi ang inyong sariling mga karanasan dahil dito sa ating komunidad, palaging may nakikinig at nakauunawa sa inyo. Huwag din ninyong kalimutang i-like at i-share ang video na ito para mas marami pa tayong pusong mahilom at mabigyan ng pag-asa. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kwento.
Naway manatili kayong matatag at puno ng pagmamahal sa inyong mga puso. Pagpalain kayo ng may kapal. Pamagat ng kwento. Ang dakilang sakripisyo ni Talisa mula tanikala tungo sa paglaya. Paalala, ang lahat ng mga tauhan at sitwasyon sa kwentong ito ay katang-isip lamang na nilikha para sa layuning maglibang at maghatid ng positibong mensahe.